saw these major alien ship, and it flies over the Vatican, and it goes over the Mayan temples down in Mexico. And I said, Lord, is there two of these? Because I keep praying about this. And he said, no, it's just one. And that's what's going to make everybody freak out, because they're going to see it moving across the ocean. You understand? It's going to be something that's going to be on TV. It's going to move across the ocean. And people are going to freak out in the days ahead. Then I saw little bitty ships coming out of this mothership that were balls of light. And it wasn't a real ship. It was demonic looking light that was traveling around causing confusion in our skies. You say, Brandon, that sounds way out there. Yeah, it is. It was way out there to me. I didn't even want to talk about it, but I'm instructed to. You say, well, Brandon, that sounds like you're on something. Well, no, folks, I'm just here to warn you. I'm just here to warn you. And as wild out there as a sound, fearful sights you will see that will bring you to your knee. I'm here to warn you. The enemy is not playing fair with trying to deceive people with what's coming. He's going to throw all the curveballs he can to try to deceive the nations. When the Antichrist steps on the scene and he says, hey, we have a solution for all the problems in the days ahead. I have peace. I'm going to bring peace. I'm going to bring in prosperity. I'm going to do all this. But all you have to do is bow your knee to me on Fridays. And you're going to have to get a chip. You're going to have to do all these things. But it's going to be a solution, because we're going to take care of all this with AI. Ang videong napanood po ninyo ay isang prophecy galing kay Brandon Biggs. Sino si Brandon Biggs? Siya po yung nag-prophesy noon na may assassination plot laban kay President Donald Trump ng Amerika. At marami nga po ang naniwala na nagkatotoo yan dahil binaril daw talaga si Trump at tinamaan sa tenga habang siya po ay nagsasagawa ng election campaign dyan sa Butler Farms Showgrounds sa Pennsylvania noong July 13, 2024. Actually, hindi ko masabi na nagkatotoo yung prophecy niya dahil una, ang sabi niya, nabasag daw yung eardrum ni Donald Trump. All throughout, and I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. Pero we all know na hindi naman nabasag yung eardrum niya. Sabi pa niya, napaluhod daw si Donald Trump at nanalangin sa Panginoon pagkatapos siyang barilin. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. Pero hindi naman nagkatotoo. So ngayon, nanghula si Biggs. And based sa kanyang prophecy ay meron daw isang napakalaking spaceship na darating dito sa mundo na may sakay na mga demonyo. Pero yung mga demonyo na yon ay hindi katulad ng mga itsura ng mga demonyo na alam natin na may mga sungay at buntot. Hindi daw ganon. Ang sabi ni Biggs, liwanag lang daw yung ating makikita na ang tawag niya ay mga demonic looking light. Ngayon, nung mapanood ng mga tao itong prophecy ni Biggs, ang pumasok agad sa isip nila ay itong 3-Eye Atlas na trending na usapin ngayon dyan sa US. Marami kasi ang naniniwala na yung 3-Eye Atlas na yan ay spaceship. Pero ang sabi ng mga scientists, yan daw po ay isang kometa. It's not an spaceship but a comet. So anong rason bakit sinabi nila na spaceship daw yung 3-Eye Atlas? Kasi batay sa pag-iimbestiga, meron daw mga kinikilos ito na parang hindi normal na nangyayari sa isang kometa. And has been displaying several unusual movements and features which kind of defy typical behavior of comets. Una, bigla daw itong lumiliwanag ng mabilis habang papalapit sa araw. Normal naman talaga sa isang kometa na lumiliwanag pag malapit sa araw. Pero sa kaso kasi ng 3-Eye Atlas, mas mabilis daw yung pagliwanag niya kaysa sa normal. Pangalawa, yung kanyang speed or bilis ng takbo ay hindi daw dulot ng gravitational pull katulad ng sa ibang kometa. 'Di ba kapag naghagis ka ng bato pataas, bumabagsak agad sa lupa. Ang tawag doon ay gravitational pull dahil hinihila ng gravity ng Earth yung bagay na inihagis mo pataas. Pero itong bilis ng 3-Eye Atlas ay hindi daw dulot ng paghila ng gravity mula sa mga object na may gravity. Yung takbo niya ay parang may propulsion system daw. Yung propulsion system, yun yung mga makina na ginagamit sa eroplano. So they conclude na spaceship ito, hindi ito kometa. At pangatlo, nagiging kulay blue daw yung 3-Eye Atlas kapag lumalapit sa araw. Which is ang isang normal na kometa ay nagiging kulay pula, hindi nagiging kulay blue kapag lumalapit sa araw.
Pang-apat, napakalaki daw nito kumpara sa isang normal na kometa. Mahigit 5 kilometro daw ang lapad at may timbang na 33 billion tons ayon sa estimate ng mga scientist. Panlima, yun daw ruta nitong sinasabing kometa, yung kanyang route ay hindi random. Parang meron daw direksyon na sinusunod. Parang sinasadya daw yung kanyang ruta. Dumadaan malapit sa Mars, sa Venus, tsaka sa Jupiter. Pang-anim, dahil sa kakaibang bilis ng takbo nito, posible daw na ibang klaseng materyales o ibang klase ng istruktura ang bumubuo sa Three-Eye Atlas kumpara sa isang normal na kometa. So yan yung ilang mga scientific anomaly na napansin ng mga scientist. Kaya may mga taong nag-conclude na ay hindi kometa yan. Isa yang spaceship yan at may mga sakay na mga alien yan. So yan yung trending na pinag-uusapan ngayon dyan sa Amerika, mga kababayan. Well, itong pang-anim na observation nila na itong Three-Eye Atlas daw ay binubuo ng ibang klaseng istruktura o ibang klaseng materyales, that's a possibility. Posible yun. Mayroong mga elemento sa kalawakan na hindi pamilyar sa mga tao, na bago sa paningin ng mga scientist. Kasi biblical yun eh. Itong universe na nakikita natin, hindi lang naman ito ang universe na nilikha ng Diyos eh. 3 ang universe na nilikha ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, mayroong 3 langit. 2 Korinto 12:2. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko. Maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa 3 langit. So may 3 langit, may 3 universe. Itong universe na nakikita natin ay isa lang doon sa 3 universe na yon. Kaya posibleng itong Three-Eye Atlas ay may mga komposisyon na galing sa ibang universe na hindi pamilyar sa mga scientists kung anong mga composition yung mga nandun. Since what they can observe are those compositions na visible lang sa ating alam na universe. At isa pa sa mga naging obserbasyon nila dito sa composition ng Three-Eye Atlas is marami daw nickel, walang bakal. Hindi daw ito pangkaraniwan sa isang kometa or asteroid. Yung mga kometa na majority ng composition ay nickel, that's very unusual mga kababayan. Mas normal daw ito sa mga nickel-based alloys na ginagamit ng mga tao sa paggawa ng spacecraft at mga materyales sa aerospace. So yan yung mga naobserbahan nila dito sa unidentified flying object na ito. Not UFO per se kasi hindi pa naman alam kung ano talaga yung bagay na yan eh. Matagal na kasi nilang inoobserbahan yung galaw nitong Three-Eye Atlas mga kababayan. At kung totoo man yung observation nila, talagang nakakapagtaka nga. Mapapaisip ka kung yan ba talaga isang comet or asteroid o isang spaceship. Dahil nga ibang-iba yung kinikilos nito kung kometang ito kumpara sa isang normal na kometa. Kaya maraming nagsasabi na baka hindi talaga kometa yan, baka spaceship yan. Lalo't yung bilis ng takbo niya ay non-gravitational acceleration o hindi dulot ng hila ng gravity. Kaya yung mga nakapanood kay Brandon Biggs, nag-conclude sila na baka yan na yung sinasabi ni Biggs na spaceship ng mga demonyo na pupunta dito sa Earth. At may ilang mga scientist like Professor Avi Loeb ng Harvard University ang nagsasabi at naniniwala na posibleng hindi talaga ito comet kundi isang tunay na spaceship na kasing laki ng Manhattan District sa New York. Kasing laki yan ng buong San Juan City sa Metro Manila. Well, hindi naman nakakapagtaka yon dahil si Professor Avi Loeb, bagaman siya ay isang respetadong astrophysicist sa Harvard, ang paniniwala niya talaga ay mayroong isang matalinong sibilisasyon na nag-iiksi sa ibang planeta. So pinaghalo niya yung kanyang paniniwala dito sa mga extraterrestrial beings na ito sa kanyang mga pinag-aaralan sa science. So he concluded na ito'y isang spaceship at hindi kometa. Ngayon, again hindi natin sinasabing bula ang propeta si Biggs. Pero yung mga nagsasabi na itong Three-Eye Atlas ang katuparan ng kanyang prophecy, yan po ay hindi totoo. Bakit natin nasabi na hindi yan yung katuparan ng hula ni Biggs? Una, posible na yung kakaibang bilis niya ay resulta ng mas mabilis na pagtunaw ng mga composition niya.
Kumbaga habang nababawasan kasi ang bigat ng isang bagay, syempre lalong gumagaan. Sa bilis ng takbo niya, posible na natunaw na yung kanyang mga composition kaya gumagaan, mas lalong bumibilis yung takbo. So yun yung isa sa mga possibility o mga sagot kung bakit mas mabilis sa isang pangkaraniwang kometa yung takbo ng Three-Eye Atlas. Pangalawa, yung kulay niya ay blue, unlike the normal comet na kulay pula kapag nalalapit sa araw. Ang posibleng rason niyan ay yung kanyang mismong materyales. Yung kanyang materyales ay hindi pangkaraniwan dahil galing nga siya sa mas malayong bahagi ng universe na hindi abot ng mga tao hindi familiar sa mga tao. Posible na highly volatile yung materialis na yon o madaling matunaw. Sa sobrang bilis ng takbo, mas lalong bumibilis yung pagkatunaw ng mga materialis niya at kapag nasinaga ng araw yung mga materialis na yon ang nagpo-produce ng kulay asul dun sa comet. So that's the possibility kung bakit siya kulay asul. So yan yung mga punto kung bakit hindi tayo naniniwala na yan ay spaceship. Meron kasing mga scientific explanation dun sa mga anomaly na yan yung mga kakatwang nangyayari dyan. Merong paliwanag ang science dyan. So hindi tayo padalos-dalos na mag-conclude na spaceship yan katulad ng paniniwala ng iba. Pangatlong rason kung bakit nasabi natin na hindi yan yung katuparan ng hula ni Biggs ay dahil ayon sa mga scientist, hindi daw ito lalapit sa mundo. Maraming kometa at asteroid na ang napredict nila na lalapit sa mundo at kahit yung date na pipredict nila, di ba, kung kailan lalapit sa mundo yung mga comet or yung mga asteroid. Kasi meron silang ginagamit na kalkulasyon. At lahat ng mga napredict nila na lalapit sa mundo, tama, lumapit nga at dumaan dito sa ating planeta. Pero dito sa Three-Eye Atlas, batay sa kanilang kalkulasyon, hindi daw ito lalapit sa mundo. Ang pinakamalapit na distansya na pwedeng daanan nito sa Earth ay 270 million kilometers, napakalayo nun. And yet, iyon na yung pinakamalapit na distansya na pwede nitong ilapit sa Earth. So ibig sabihin, hindi talaga ito lalapit sa mundo. Sa madaling salita, hindi ito yung sinasabi ni Biggs na spaceship na lalapit sa Earth at maglalabas ng mga demonyo na nakasakay sa maliliit na spaceships. Hindi po. So we therefore conclude na hindi pwedeng sabihin na itong Three-Eye Atlas ang katuparan ng hula ni Biggs. Kasi nga hindi ito dadaan sa Earth ayon sa mga eksperto sa astronomy. At isa pang napansin ko sa sinabi ni Biggs ay yung paglabas ng mga demonyo mula sa isang mother spaceship. Actually, walang ganun sa Biblia na may darating na mother spaceship and they will invade the earth. Wala pong ganun. Tandaan nyo, hindi magtatapos ang mundo sa alien invasion o sa pagsalpok ng isang malaking asteroid o kometa dito sa earth. Hindi po dun matatapos ang mundo. Imbento lang yon ng Hollywood. Ang Hollywood lang ang nagpapakita na ang mundo ay matatapos sa dalawang bagay, either pagsalpok ng isang kometa or asteroid o alien invasion. Hollywood lang nagsasabi nun. If you go by Hollywood blockbusters, the world ends in only two ways. Either aliens show up or a giant comet wipes us out. At ang Hollywood, para po sa inyong kaalaman, ay kontrolado ng isang shadow government sa mundo na ang layunin ay ilayo ang isip ng mga tao sa Biblia. Yan ang purpose ng Hollywood, mga kababayan. Ang mundo, hindi po yan matatapos sa alien invasion. Magtatapos ang mundo ayon sa Biblia sa apoy ng impyerno. Magbabagsak ang Diyos ng apoy na galing sa langit at sisilaban ang buong mundo. Doon po magtatapos ang mundo. Yes, totoo na mayroon talagang mga nilalang na hindi nakatira sa mundong ito. Pero ayaw ng Diyos na magkaroon sila ng kontak sa mga tao. Never na magkakaroon ng isang tunay na inhabitants from the other planet na makikipag-communicate sa mga tao. Bakit? Dahil hindi po sila pinapaintulutan ng Diyos. At meron tayong ginawang topic tungkol dyan, mga kababayan. At may mga Bible verses na magpapatunay niyan. Nasa comment section ng link kung gusto ninyong mapanood. Pero posible na meron din talagang mga espiritu ng mga demonyo na mag-aanyong alien at makikipag-communicate sa mga tao. Kaya nga ng mga demonyo na mag-anyong anghel ng Diyos Itsurang alien pang hindi nila kayang gayahin. O pakinggan ninyo sa 2 Corinthians 11:13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo.
At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Nakita nyo? So gagawin ng dyablo ang lahat, gagayahin niya anumang kathang isip na nasa utak ng mga tao para mapaniwala ang mga tao na totoo yung iniisip nila at mali ang Biblia. Kaya yung sinabi ni Biggs, posible talaga na may mga masasamang espiritu na mag-anyong taga-ibang planeta. Pero ang totoo, yung tunay na mga taga-ibang planeta, hindi naman sila inaalaw ng Diyos na makipag-communicate sa mga tao dahil sila ay unfallen race and we are not. To maintain their purity, they are not allowed by God to communicate or to have fellowship with the dirty fallen race like us. Tandaan nyo yan mga kababayan. At isa pa, ang mga dyablo nakatira naman talaga sila sa kalawakan eh. Wala sila sa ilalim ng lupa gaya ng alam natin. Ang headquarters ng mga demonyo nasa kalawakan. Pakinggan ninyo. Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Sa Tagalog, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sa himpapawid, nandun yung kanilang headquarters. So baka may magtanong, ibig mong sabihin, tunay na propeta si Biggs kasi posibleng mangyari yung sinasabi niya? Hindi pa rin. I-test nyo pa rin siya. Ang sabi kasi sa Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 20, huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Huwag niyong hatulan agad si Biggs na bulaang propeta or bulaang tagapagturo. Subukin niyo muna, huwag niyong hamakin yung kanyang prophecy. Subukin niyo muna kung papasa sa standard. Kung manghula siya at nagkatotoo, pero ilalayo ka naman sa Diyos, o kaya ilalayo ka sa aral ng Diyos, mag-ingat ka. Hindi porke nagkatotoo yung sinabi ng isang nanghuhula, sa Diyos na siya, hindi ganon. Ang totoo, meron tayong balita na nakausap daw ni Biggs ang Diyos at sinabi daw sa kanya na hikayatin ng mga tao na mag-invest sa crypto. Lalago daw yung investment nila. He said, you've asked me and asked me and asked me about investments. And he said, I'm going to tell you something that will increase like Apple one day. That will be a major investment in the end times. And he said, XRP will go from where it's at right now to $10,000 one day. It will be worth over $10,000 per XRP. And when he said that to me, I didn't even know what XRP was. And I was like, what is XRP? So I had to Google it. And I found out it was a cryptocurrency. Pero anong nangyari? Sabi dun sa ilang mga nabasa natin, meron daw mga nalugi at hindi umasenso. Una, ang tunay na ebanghelyo, hindi naman yan nagtuturo na maging mayaman ka Kung paano ka magiging mayaman, hindi yun ang turo ng tunay na ebanghelista. In fact, si Kristo namatay na mahirap. Kahit nga pambili ng unan, wala siya Ang mga apostol namatay na mahirap. Ang tawag nga sa mga apostol, mga basura Eto, pakinggan ninyo sa 1 Corinthians 4:13. Hanggang ngayon, kami parang basura ng sanglibutan. Parang dumi ng lahat ng mga tao. Nakita nyo? So hindi lahat ng mga nagpa-prophesy at nagkakatotoo yung prophecy sa Diyos na. Hindi ganun. Ititest mo pa rin sila. I-check mo kung yung kanilang mga tinuturo ba kasang-ayon ng Biblia o hindi. Kapag hindi, pero nakita mong nagkatotoo yung kanyang prophecy, mag-ingat ka pa rin. Hindi sa Diyos yan. Ang totoo, meron nga siyang prophecy na ang susunod na Pope daw ay isang Asyano taga-Asia. So then I saw an Asian man that looked like the guy that's from the Philippines. I saw islands. Okay? I saw this man in the Pope-looking outfit. He looked like a priest. He looked like he had a white thing on his head. I was seeing an Asian man doing something major in the Catholic Church. I do not know if it's the Pope. I assume that's what I was seeing. An Asian man was doing something. So I saw an excitement of change in the Catholic Church that was coming.
an anticipation for change. I saw someone, this Asian man, excited about what he was going to be able to do to help out bring a change into the Catholic Church. Pero hindi naman nagkatotoo, di ba? Isang Amerikano ang bagong papa. So ingat pa rin tayo sa mga nagpapakilalang propeta ngayon. May mga prediction silang parang nagkakatotoo, pero kung ititest mo, kung pag-aaralan mo, ang purpose pala nila ay ilayo ka sa aral ng Diyos na nasa Biblia. Pakinggan ninyo sa Deuteronomy 13 verse 1, kung may lumitaw sa inyo na isang propeta o isang mapanaginipin ng mga panaginip at bigyan kanya ng isang tanda o kababalaghan, at ang tanda o kababalaghan ay mangyari, kanyang sasabihin sa iyo, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo kilala at ating paglingkuran sila. Huwag mong papakinggan ang mga salita ng propetang yon o ng mapanaginiping yon, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at kaluluwa. So balik tayo dun sa ating paksa. Yung 3-eye atlas, again, hindi po yan lalapit sa mundo ayon sa mga scientist. At lalong hindi yan yung katuparan ng sinasabi ni Biggs na mother spaceship ng mga demonyo. Dahil again, hindi nga po yan lalapit sa Earth. Sa kabilang banda, meron talagang mga demonyo na mag-aanyong mga alien na pupunta sa mundo. But the purpose is to keep away the people from the Word of God. Actually, hindi nga lang sila mag-aanyong mga alien eh. Mag-aanyong mga anghel pa yang mga yan. Mag-aanyong mga kamag-anak mo na namatay. Mag-aanyong politiko. Mag-aanyong apostol. Mag-aanyong pastor. Mag-aanyong pare. Meron pa nga mag-aanyong Kristo eh. Lahat ng pwedeng paniwalaan ng mga tao gagayahin ng mga dyablo dahil kaunting panahon na lang meron sila at wawasakin na sila ng Diyos. Kaya magdo-double time sila ng trabaho. So makikipag-usap sila sa mga tao, makakarating sila sa mga matataas na posisyon, titingalain sila ng mga tao without knowing na demonyo pala sila. At magtuturo sila sa mga tao ng mga karunungan na labag sa salita ng Diyos against the Word of God. Kahit mga hari at mga presidente mapapaniwala nila. Kilala nyo si Rasputin? Si Rasputin yung nasa Russia dati, yung bulaang faith healer na napaniwala kahit ang emperador ng Russia, yung buong pamilya ng emperor, napaniwala niya eh. Maraming maglalabasan na ganyan bago matapos ang mundo, mga kababayan. At yung mga turo nila ang magiging bagong ebanghelyo. Yung iba naman, magiging bagong version ng science at maraming mga tao ang maniniwala sa kanila. Kung paanong naniwala ang mga tao sa evolusyon kaysa sa creation, ganun din ang dami ng mapapaniwala dito sa false science na yan. Magkakaroon ng bagong science na iiitsipwera ang Diyos, babaliwalain ng Diyos at ang lahat ng mga itinuturo sa Biblia. Tapos susuportahan pa ng Hollywood ay lalong lagot na. Susuportahan ng iba't ibang mga movie industry. Kaya maraming mga tao mapapaniwala talaga eh. At eto pa, iisipin ng mga tao na may mga alien na mabuti at may mga alien na masama. At kapag dumating si Kristo, iisipin ng mga tao na isa siyang masamang alien na gustong sirain ang mundo. Nasanay kasi ang tao na ang itsura ni Jesus Christ ito eh. Mahaba ang buhok, balbasarado, nakasuot ng mahabang puti. Kaya tuloy kapag may nagpanggap na Kristo na kamukha niyan, paniwalang paniwala yung mga tao. Yan ba hindi kayang gayahin ng mga demonyo? Sisiw lang sa mga demonyo yan. Pero ang tanong, paano kung hindi pala ganyan ang itsura ni Kristo? Paano kung bumalik si Kristo na hindi ganyan ang mukha at hindi mahaba ang buhok? Paano kung bumalik si Kristo na nagliliyab ang mga mata at nagliliwanag? Iisipin ng mga tao na isa siyang masamang alien na naparito para wasakin ang mundo. So ang mga tao, ihahanda nila ngayon yung kanilang mga armas. Syempre, they will defend the earth. Lahat ng sandatang pandigma ilalabas nila at makikipaglaban sila doon sa Diyos na ang akala nila ay alien. Bakit? Kasi wala silang alam sa Biblia. Hindi nila alam na yung mga yun pala ay sinasabi sa Biblia noon pa. Pero hindi naman kasi sila nagbabasa, so anong alam nila doon? Ang pinaniwalaan nila ay yung mga huwad na science na itinuro ng mga demonyo na nagpanggap ng kung ano-ano. Nasa Biblia yan pakinggan ninyo. Revelation 16 verse 14,
sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. And Revelation 19 verse 19, at nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Nakita nyo? Dahil sa maling turo, mahihikayat ang mga bansa sa mundo para makipaggera doon sa darating na Kristo. Kaya ang maipapayo ko lang, huwag basta-basta maniwala sa mga prediksyon na nagkakatotoo. Mukha lang totoo yun, pero hindi talaga yun totoo. At malalaman ninyo kung totoo yung nagsasalita kapag ang turo niya ay galing sa Biblia. Totoong sa Diyos siya. Pero kung nagpa-prophecy lang, pero wala naman sa Biblia yung itinuturo sa mga tao, huwag kayong basta-basta maniwala doon. Sinusubok kayo ng Diyos kung mananatili kayo sa mga salita niya o hindi.